Dan Fernandez. Dating action star, dating congressman at pangalan sa likod ng mga maiinit na hearing. Pero sa social media, mas isang tanong ang hindi matigil. Ano ba talaga ang connection niya kay Ivana Alawi? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang kaniyang showbiz career, personal na buhay, pagpasok sa politika, at ang mga kontrobersiyang patuloy na inuugnay sa kaniyang pangalan. Bago siya nakilala bilang veteranong politiko sa Laguna, si Dan Fernandez ay unang sumikat bilang artista. Noong dekada 90, isa siya sa mga aktor na may dating na pang-action star, matangkad, matipuno, at may seryosong screen presence. Bagay sa kaniya ang mga papel bilang pulis, kontrabida, bodyguard, o pangunahing bida sa mga pelikulang aksyon. Hindi siya nakilala bilang typical romantic leading man na may permanenteng love team. Mas bumagay sa kanya ang action at drama. Sa panahong malakas ang Pinoy action movies, naging advantage niya ang kaniyang physical build at intense na dating. Kaya naman nakakuha siya ng mga papel na puno ng habulan, suntukan, barilan at mabibigat na confrontation scenes. Kabilang sa mga proyektong naiugnay sa kaniyang showbiz career ang Balawis, Cobra, Boy Tapang at Mara Clara, the movie. Dahil sa Mara Clara, mas nakilala siya ng mas malawak na audience, lalo na sa mga manonood ng drama at family stories. Noong 2015, muling napansin si Dan Fernandez nang lumabas siya sa Honor Thy Father, ang seryosong pelikulang pinagbidahan ni John Lloyd Cruz at idinirect ni Eric Mati. Sa proyektong ito, ipinakita niyang kaya niyang lumabas sa traditional action star image at gumanap sa mas mabigat at mas realistic na papel. Sa showbiz, nakilala rin si Dan bilang isang hunk at action actor. Dahil dito, naging bahagi rin siya ng entertainment gossip culture noong dekada 90 at unang bahagi ng 2000s. Kapag gwapo, visible sa magazines at madalas kasama sa action movies, hindi na iiwasang maiugnay sa mga actress, models at beauty queens. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Dito rin nagsimulang mabuo ang kaniyang reputasyon bilang playboy o babaero sa mata ng ilang tao. Pero mahalagang tandaan na ang ganitong image ay madalas nabubuo sa kombinasyon ng showbiz persona, chismis at entertainment coverage. Hindi lahat ng nailink sa isang artista ay nangangahulugang naging opisyal na relasyon. Sa kaniyang personal na buhay, ikinasal si Dan Fernandez kay Sheila Israel, isang dating actress. Pareho silang galing sa showbiz, kaya naging interesado rin ang entertainment media sa kanilang relasyon. Mayroon silang mga anak, kabilang si Dancel Fernandez, na naging visible rin sa publiko dahil sa kaniyang sariling pagpasok sa politics at social media. Dumaan din sa pagsubok ang relasyon ni Dan at Sheila. Noong kalagitnaan ng 2000s, naging paksa ng entertainment news ang kanilang personal na problema at legal na alitan. Dahil sensitibo ang ganitong usapin, hindi dapat palawakin ang mga detalye nang walang malinaw na public record. Ang malinaw lamang ay naging bahagi ito ng kanilang public story at nagbigay ng dagdag na interes sa kanilang pamilya. Sa mga sumunod na taon, mas naging pribado ang ilang bahagi ng kanilang family life. Pero dahil public figure si Dan at naging visible rin ang ilan sa kaniyang mga anak, patuloy pa ring napag-uusapan online ang kanilang pamilya. May mga netizens na pumupuna sa mga post tungkol sa lifestyle, travel, sasakyan at mga ari-arian. Para sa critics, may ilang post na tila hindi sensitibo sa sitwasyon ng ordinaryong mamamayan. Para naman sa supporters, normal lamang na may sariling lifestyle ang isang pamilya at hindi dapat agad bigyan ng masamang interpretasyon ang bawat social media post. Isa sa pinakamalaking personal na chismis na naiugnay kay Dan Fernandez ay ang pangalan ni Ivana Alawi. Si Ivana Alawi ay isa sa pinakasikat na actresses at content creators sa bansa. Dahil malaki ang kaniyang following, mabilis mag-viral ang anumang post, video, larawan o usapin tungkol sa kaniyang personal na buhay. Kaya nang maiugnay ang kaniyang pangalan kay Dan Fernandez, naging malaki agad ang usapan sa entertainment pages, online forums, vloggers at social media. May mga kumalat na claims tungkol sa umano'y magkaparehong interior ng bahay, walk-in closet, kusina, at iba pang detalye mula sa mga social media post. May mga netizens ding nagbahagi ng lumang larawan at travel-related posts
na ayon sa kanila ay nagpapakita ng koneksyon ng dalawa, pero mahalagang maging malinaw. Ang pagkakapareho ng interior, larawan, travel post o background sa isang video ay hindi automatikong patunay na may romantic relationship ang dalawang tao. Sa panahon ng social media, mabilis makabuo ng theory ang netizens, pero hindi lahat ng theory ay may kumpirmasyon. Sa mga naunang pahayag na naiulat sa entertainment media, sinabi ni Ivana Alawi na magkaibigan lamang sila. Wala ring malinaw na public confirmation mula kay Dan Fernandez na nagkaroon sila ng opisyal na romantic relationship. Kaya kung ang tanong ay naging sila ba, ang pinakaresponsabling sagot ay wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa kanilang dalawa. May mga chismis, may mga online speculation, at may mga netizens na kumbinsido sa kanilang sariling interpretasyon. Pero magkaiba ang hinala at kumpirmadong impormasyon. Bakit naging malaki ang issue? Una, dahil pareho silang kilala. Si Dan Fernandez ay dating artista at veteranong public figure, habang si Ivana Alawi ay isa sa pinakamalalaking pangalan sa online entertainment. Kapag pinagsama ang showbiz, politika, social media at personal na buhay, mabilis talagang lumaki ang isang kwento. Ikalawa, may pamilya si Dan Fernandez. Siya ay kasal kay Sheila Israel at mayroon silang mga anak. Dahil dito, naging sensitibo ang usapin sa mata ng publiko. May mga taong tumingin dito bilang ordinaryong showbiz rumor. May iba naman na nagtanong kung may epekto ito sa kaniyang pamilya at public image. Bukod sa personal na chismis, naging controversial din ang kaniyang paglipat mula showbiz papunta sa politika. Noong 1998, pumasok siya sa serbisyo publiko bilang board member ng Laguna. Pagkatapos nito, naging vice governor siya, naging congressman, naging mayor ng Santa Rosa, at bumalik muli sa Kongreso bilang kinatawan ng Lone District ng Santa Rosa. Sa kaniyang political career, naging prominenteng mukha siya ng House Quad Committee kung saan tinalakay ang illegal pogo operations, illegal na droga at iba pang public safety issues. Para sa supporters, matapang siya at hindi natatakot magtanong. Para sa critics, masyado raw agresibo at theatrical ang kaniyang style. May ethics complaint ding naiugnay sa kaniya kaugnay ng isang pogo hearing, pati na ang aligasyon ng coercion mula sa isang dating police official. Itinanggi ni Dan Fernandez ang mga aligasyong ito. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay aligasyon at hindi dapat ituring na napatunayang facts kung walang pinal na desisyon mula sa tamang proseso. Noong 2025, tumakbo siya bilang gobernador ng Laguna ngunit hindi siya nanalo. Si Sol Aragones ang naiproklamang governor. Matapos ang eleksyon, nagpasalamat si Dan sa kanyang mga supporters at pinati ang nanalo. Sa kabuuan, si Dan Fernandez ay dating action actor na naging veteranong politiko at patuloy na pinag-uusapan dahil sa kaniyang showbiz past, public service record at mga kontrobersya. Para sa supporters, matapang siyang leader. Para sa critics, kontrobersyal siyang public figure. Tungkol naman kay Ivana Alawi, nananatiling online speculation ang usapin dahil walang opisyal na kumpirmasyon na naging magkasintahan sila.